Ito guys, update tayo sa Quandes, paano pahalagahan ni Paulo si Kim Cho. Yan po yung ating updates for today guys. Ito na naman tayo guys. Kung paano pinapahalagahan ni Paulo si Kim Cho. Ipinapakita ni Paulo Avellino ang kanyang pagpapahalaga kay Kim Cho guys sa kabila ng tambanang Kim Pao. Iyan po. Ayon dito sa ating legit na sources guys ay sa pamamagitan ng malalim na support sa trabaho. Yan po, siyempre kahit naman siguro sino yan guys. Proteksyon sa personal na buhay at pagiging sandalan sa oras ng kagipitan. Narito ang mga pangunahing paraan kung paano pinapahalagahan ni Paulo si Kim ayon sa kanilang mga naging pahayag sa proyekto. Professional na suporta at gabay guys. Pagiging leader sa set. Ayon kay Kim sa kanyang mga panayam sa ABS-CBN Entertainment ay tinuturing niyang leader si Paulo sa kanilang mga lock-in taping tulad ng What's Wrong with Secretary Kim. Pa-adjust sa trabaho guys. Bukas si Paulo sa pag-adjust ng kanyang sariling pagganap, timing at karakterisasyon upang mas madali at maging komportable si Kim sa kanyang mga eksena. Patungo sa oras guys ng pressure, noong panahon ng mabigat na emotion at mataas na espekulasyon kay Kim guys ay si Paulo ang naging katuwang niya upang malagpasan ang pressure. Heto guys dito tayo yung explanation natin dito sa professional na suporta at paggabay sa pagiging leader sa set. Ayon kay Kim sa kanyang mga panayam sa ABS Entertainment, ito turing niyang leader si Paulo sa kanyang mga lock-in taping tulad ng What's Wrong with Secretary Kim. Ang tinutukoy mo ay ang naging pahayag ni Kim Cho kung saan ay hayagan niyang pinuri si Paulo Avellino bilang kanyang naging gabay at leader habang ginagawa nila ang Philippine adaptation ng sikat na K-drama na What's Wrong with Secretary Kim. Narito ang mga malalim na detalye kung paano pinilampas ni Paulo ang pangungunong itong na labis na pinahalagahan ni Kim. Ang papel ni Paulo bilang leader sa set. Pagtatapat ng profesionalismo guys, kilala si Paulo sa industriya bilang isang seryoso at methodical na aktor. Sa set ng kanilang serye, siya ang nagsilbing anchor or haligi upang manatili ang mataas na kalidad ng acting at direksyon ng mga eksena. Paggabay sa mga sensitibong eksena dahil isang romantikong komedya na may halong seryosong emosyon ng serye, madalas gabayan at alalayan ni Paulo si Kim sa tamang emosyonal na timing at pagbibigay ng linya upang maging natural ang kanilang chemistry. Pagtanggol ng kaba at pressure guys, inamin din ni Kim na nakaraan siya ng matinding pressure sa proyektong ito dahil sa kasakitan ng original na version. Si Paulo ang gumanap ng kalmado at butatag na kaparehan na nagpakalma sa kanya at nagbigay ng kumpiyansa sa bawat taping. Lock-in taping dynamic. Sa hirap at pagod ng lock-in taping guys kung saan ay magkakasama ang cast sa isang lokasyon sa loob ng mahabang panahon. Pinamunuan ni Paulo ang papapanatili na magandang enerhiya at profesional na kapaligiran sa set. Naging dahilan upang hindi makaramdam ng takot o pag-iisa si Kim. Yan po guys, ang ganitong uri ng suporta mula kay Paulo ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanilang tambalan at mas lalong lumalim ang kanilang profesional at personal na relasyon. Pag-adjust sa trabaho.
bukas si Paolo sa pag-adjust ng kanyang sariling pagganap, timing at karakterisasyon upang mas madali at maging komportable si Kim sa kanilang mga eksena. Ang pag-adjust ni Paolo Avellino sa kanyang pagganap, timing at karakterisasyon ay isang konkretong patunay ng kanyang mataas na antas ng respeto at profesionalismo para maging komportable si Kim. Dahil kilala si Paolo sa mga seryoso at madilim na papel, malaking pagbabago ang hinihingi sa kanya ng mga proyekto tulad ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Narito kung paano partikular na isinagawa ni Paolo ang mga pag-adjust na ito para kay Kim. Pag-angkop sa rom-com at emotional na atake. Pagbabago ng kanyang istilyo, kilala si Paolo bilang isang method actor na madalas ay seryoso upang mapantayan ang natural na sigla at bubbly na personalidad ni Kim. Sadyang binuksan ni Paolo ang kanyang sarili sa mas magagaang masayahin at komedyanteng atake sa pag-arte. Pangangalaga sa chemistry sa mga eksena nangangailangan ng kilig o romansa, tinitiyak ni Paolo na hindi naging pilit ng kanyang mga kilos. Pinapasadya niya ang kanyang mga reaksyon base sa kung paano ibigay ni Kim ang kanyang mga linya upang maging natural ang kinalabasan sa screen. Pag-align sa timing at construction na eksena. Collaboration at planning guys, bago sumalang sa harap ng kamera, madalas na nagipag-usap si Paolo kung kay Kim at sa direktor upang mag-usap ng takbo ng eksena. Bukas siyang baguhin ang kanyang bilawat sa set o bilis ng pagbasa ng linya kung sa tingin niya ay mas nakakatulong ito para mas mailabas ni Kim ang tamang emosyon para bibigyan ng daan sa kapareha. Hindi sinusubukan ni Paolo na lambungin o sapawan si Kim sa mga eksena, sa halip na ginagawa niyang tuntungan ang kanyang sariling karakterisasyon upang mas mag-shine at mapansin ang galing ni Kim sa pag-arte. Paglikha ng safe space sa set guys, comfort at tiwala. Ang pag-adjust sa karakter ay naglalayong alisin ang anumang ilangan sa pagitan nilang dalawa dahil alam ni Kim na handang mag-adjust si Paolo para sa kanya. Mas naging malaya si Kim na mag-eksperimento sa kanyang karakter na walang takot na magkamali. Yan po. Sunod na topic natin guys ay ang pagtulong sa oras ng pressure. Noong panahong mabigat ang emosyon at mataas ang ekspektasyon ni Kim, si Paolo ang naging katuwang niya upang malampasan ang pressure. Ang pagiging katuwang at sandalan sa oras ng matinding pressure at emosyon ng isa sa pinakamalalim na paraan kung paano pinahalagahan ni Paolo Avellino si Kim sa industriya ng showbiz kung saan ay patuloy ang mataas na ekspektasyon, lalong na sa kanilang mga sunod-sunod na proyekto tulad ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Nagsilbing matatag na pundasyon si Paolo upang hindi madaig si Kim ng stress. Narito kung paano partikular na sinuportahan ni Paolo si Kim sa mga panahong ito. Pagbibigay ng emosyonal na kaligtasan, safe space. Emosyonal na katatagan sa mga panayam sa lifestyle, INQ or inquiry guys sa binanggit ni Kim na malaking hamon at pressure para sa kanyang gumalang sa mga mabibigat at seryosong eksena na labas sa kanyang nauna kasanayang rom-com genre. Si Paolo ang naging mapagbigay ng kapareha na tinitiyak na ligtas ang komportable si Kim sa bawat sensitibong eksena.
pagsalo sa mood ng set. Ayon kay Paulo Reyes si Kim ang mood setter ng buong production. Kapag nalungkot o pagod dito, epektado ang lahat dahil dito sadyang nag-effort si Paulo na pasayahin at talagaan si Kim upang mabawasan ang bigat ng tinadala nito sa problema. Paghati sa bigat na expectation, sharing responsibility guys, pakikipagtulungan sa pag-arte. Sa halip na hayagang pasanin ni Kim ang bigat na pagiging bidan sa isang napaka-iconic na local adaptation, ginawa itong teamwork ni Paulo. Lagi siyang nag-uusap bago ang mga eksena upang masiguradong magaan ang execution at hindi nangangapa si Kim. Pagiging angkor o tagapagtanggol sa gitna ng mga intriga, personal na pinagdadaanan at opinyon ng publiko, nananatiling tahimik ngunit protective si Paulo sa estado at emosyon ni Kim na nagbibigay kay Kim na kapanatagan ng loob. Paglikha ng safe space sa set ng comfort at tiwala guys ang pag-adjust sa karakterisasyon ay naglalayong alisin ang anumang ilangan sa pagitan nilang dalawa. Dahil alam ni Kim na handang ma-adjust si Paulo para sa kanya, mas naging malaya si Kim na mag-eksperimento sa kanyang karakter na walang tapok na makamali. Ang paglikha ng safe space sa set sa pamamagitan ng comfort at tiwala na naging susi upang mas mapalawak ni Kim ang kanyang kakayahan bilang isang actress dahil alam niya na nakalaylay ang suporta ni Paulo Avelino na wala ang takot niyang magkamali at mas naging matapang siya sa kanyang mga karakterisasyon. Narito kung paano pa pinalalim ng safe space na ito ang kanilang pagkatrabaho. Alayaan sa pag-esperimento sa pag-arte guys. Walang pamuhusga sa showbiz, madalas ay may presyo na makuha agad ang eksena sa unang take dahil naramdaman ni Kim na hindi siya hinugas. Inuhusgahan ni Paulo kapag hindi perpekto ang unang subok. Naging malayas ang sumubok ng iba't ibang emotion o adlib ng linya na hindi nasa script. Mas matapang na pagplanap sa seryeng din lang kung saan maraming mararahas at mapaghamo eksena na naging mas madali para kay Kim na ibuhos ang lahat ng galit o sakit dahil alam niyang handa si Paulo na sumalo at tumugong sa anumang emosyon ilabas niya. Pagpawi sa ilangan, awkwardness. Bukas na komunikasyon bago pa man sumalang sa harap ng kamera, nag-usap na sila tungkol sa kanilang personal na mga limitasyon at kung saan sila komportable. Ang bukas na linya ito ang komunikasyon ng tuluyang nagkalis sa anumang pader o hiya sa pagitan nila. Iwana sa pisikal na eksena. Sa mga eksena na nangangailangan ng matinding lapit o pisikal na ugnayan, mataas na antas ng respeto ni Paulo ang nagbigay kay Kim ng kapanatagan na siya ay ligtas at protektado sa buong oras ng taping. Dahil sa tiwalang ito, hindi lamang naging magana ang trabaho, kundi mas naging katotohanan at mas lalim ang bawat proyektong kanilang ginagawa. Yan po guys, dadako tayo dito sa protection at respeto sa personal na buhay. Pagtatanggol laban sa issue. Niiwasan ni Paulo na ilagay sa alanganin si Kim pagdating sa mga intriga at pilit na pinoprotektahan ang kanilang pribado o unayan mula sa labis na ingay ng media. Pagtanggol laban sa issue at paprotektahan sa kanilang pribado o unayan ng isang pinakamalakas na patunay ng seryosang intensyon at pagpapahalaga ni Paulo Avelino kay Kim Chiu. Sa mundo ng showbiz kaysa sa madalas ginagawang pampubliko ang personal na buhay ng mga artista,
Pumili si Paulo ng ibang landas upang mapangalagaan ang kapayapaan ni Kim. Yan po guys. Narito kung paano partikular na pinamamalas ni Paulo ang proyektong ito. Pag-iwas sa pagsakay sa mga intriga, control media answer. Sa mga press conference at interview, mapapansin na napakatalino at naingay na mga sagot ni Paulo kapag tinanong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Hindi siya nagbibigay ng mga pahayag na maaaring gamitin ng media para gawan ng mali siya o negatibong anggulo laban kay Kim. Katahimikan bilang proteksyon, naniniwala si Paulo, hindi lahat ng detalye ng kanilang buhay ay kailangan ibahagi sa publiko. Ang pananatili ng ilang bagay na pribado ay paraan niya upang maiwasan ang pamdapatikos ang paghimasok ng mga bashers. Pagtanggol sa gitna ng mga isyu ng nakaraan. Pagrespeto sa timeline ni Kim. Nang simula ang kanilang tambalan matapos ang iwalayan ni Kim at si Yan Lim, naging maingat si Paulo na huwag maging mitya ng dagdag na ingay. Binigyan siya ni Kim ng espasyo at oras at hindi niya hinayang magbukang rebound o gamitin ang sitwasyon para lang sa promo ng kanilang serye. Pagsalo sa mga kritisismo. Kung may mga pagkakataong binabati ko si Kim sa internet guys ay mas piniling Paulo na ibaling sa kanyang sarili ang atensyon o sumagot sa isang kalmado ngunit matatag na paraan upang protektahan ang imahe at emosyon ng kanyang kapareha. Paghihiwalay ng trabaho sa personal na buhay, ito yung safe space. Labas ng set. Tinitiyak ni Paulo na kapag tapos ng taping o promo, mas natili pa rin normal at tahimik na buhay para sa kanya. Ang proteksyon ito ang nagbibigay kay Kim ng kapanatagan na ang ugnayan nila ay hindi lamang pang kamera kundi may totoong pundasyon sa totoong buhay. Ito guys, yung another topic natin for today is yung respeto sa pamilya. Ito na. Ipinapakita ni Paulo na mataas ang antas ng respeto hindi lamang kay Kim kundi maging sa kanyang pamilya nito na napapatibag sa kanyang tiwala sa isa't isa. Ang respeto sa pamilya na pinapakita ni Paulo Avellino ay isa sa mga pinakahalagahang pamilya ni Kim Chiu na naging matatag na pundasyon ng kanilang malalim na tiwala sa isa't isa. Hindi lamang nakatutok si Paulo sa kanya ugnayan kay Kim kundi sinisigurado niyang personal at paggalang ang kanyang prapo sa mga mahahalagang tao sa buhay ng actress. Narito kung paano pinatutunayan ni Paulo ang kanyang mataas na antas ng respeto sa pamilya ni Kim, pakikipagbanding at pagkilala sa mga kapatid. Heartwarming interaction sa mga nakaraang pagkakataon at family gatherings. Nagkaroon ng pagkakataon si Paulo na personal na nakasalamuhan at makasama sa banding ang mga kapatid ni Kim. Ang mga simpleng sandaling ito ang pakikipag-usap at pakikibagay ay labis na ikinatutuwa ng mga tagahanga at napapakita ng kanyang kagustuhang maging bahagi ng mundo ni Kim. Walang ilangan sa pamilya. Pinapakita ni Paulo na komportable siya makasama ang kanyang pamilya o ang pamilya ni Kim sa mga pribado asyon. Ang pagiging bakas niya na makilala ang mga ito ay senyalis na hindi lamang pang trabaho ang kanilang intention kundi may pagpapahalaga sa mga taong nakapaligid sa actress. Pagkinama sa kultura at tradisyon ni Kim, ayan po guys tayo yung pagkilala sa tradisyon ni Kim guys. Tradisyon ng pamilya ni Kim. Pagrespeto sa pagiging family-oriented ni Kim. Kilala si Kim sa pagiging napakalapit
sa kanyang pamilya at mga kapatid. Dati dito ni Paulo kaya naman binibigyang halaga niya ang oras na nilalaan ni Kim para sa kanila at hindi kailanman nagiging hadlang sa kanilang family time. Gratong may dignidad sa mga pampublikong pahayag, pinapanatili ni Paulo ang formal at kagalang-galang na imahe. Alam niyang anuman ang kanyang ikilos o sabihin ay maaaring makaapekto sa pamilya ni Kim. Kaya naman, palagi siyang maingat upang mapanatili ang magandang pangalan ng family tree. Pagbuo ng lalong matatag na tiwala, kapanatagan para sa mga kapatid. Dahil nakikita ng mga kapatid ni Kim kung gaano kaalaga, karespeto at kaprotektado si Kim sa mga kamay ni Paulo gaya ng pag-alaga sa kanya sa mga pampublikong event. Unti-unting nakukuha ni Paulo ang buong tiwala ng pamilya. Ito is yung emotional na koneksyon at pag-alaga, pagbibigay ng lakas sa mga pagkakataong hindi masayahin ni Kim o may pinagtataanan. Laging handa si Paulo na makinig at maging kalmado upang magsilbing angkor o katatagan ni Kim. Ang pagiging angkor o katatagan ni Kim ni Paulo Avellino para kay Kim Chiu sa masandaling na matinding emosyon ay napapakita ng kanilang malalim na emosyon na koneksyon. Si Paulo na kilala sa kanyang kalmado at tahimik na personalidad ang nagsisilbing balanse, lakas sa bubbly at nasiglang karakter ni Kim. Narito kung paano pinupunan ni Paulo ang emosyon na pangangailangan ni Kim kapag siya ay pinagdadaanan. Pagbabahagi ng kalmado sa gitna ng bagyo. The calm to her storm. Sa mga pagkakataong labis ang stress ni Kim dahil sa sunod-sunod na trabaho o personal na issue, ang pagiging tahimik at kalmado ni Paulo ang napapababa ng tensyon. Hindi siya nakipagsabayan sa emosyon kundi nagbibigay ng isang mapayapang espasyo upang makahinga si Kim. Aktibong pakikinig ayon sa kanilang mga pahayag sa mga panayam tulad sa ABS-CBN Entertainment, hindi lang basta katrabaho ang tingin nila sa isa't isa kundi mga tunay na kaibigan na pwedeng pagsilbihan ng mga frustration at tagumpay sa buhay. Handa si Paulo na makinig ng walang hinahaponan. Pagiging tagasalo ng enerhiya or energy primer. Pag-amat kapag pagod, si Kim ang kilala ng mood seeker o nagdadala ng saya sa set. Ngunit kapag siya naman ang nauubusan ng lakas, si Paulo ang gumagawa ng paraan upang pasayahin siya. Nagbibigay si Paulo ng simpleng biro at atensyon na tanging kay Kim lang niya pinapakita. Emotional na alalay sa mabibigat na eksena sa mga proyektong tulad ng Linlab o pelikula nilang My Love Will Make You Disappear. Kapag grabe ang pagod ni Kim sa masensitibo at mahirap na eksena, tinitiyak ni Paulo na hindi siya maalis sa tabi ni Kim hanggat hindi ito nakaka-recover sa emosyon. Tiwala na hindi mag-isagay siya. Siya vulnerability. Ang pagkakaroon ng isang taong nasasandalan sa showbiz ay mahirap mahanap. Ang presensya ni Paulo ay nabibigay kay Kim ng katiyakan na anuman ang mangyari sa harap o likod ng kamera, meron siyang kakampi na habang umanalay sa kanyang likod. Ito is yun sa another topic natin guys, yung maliit na gesture. Kikitang-kita sa mga media, junket at behind the scene ang kanilang palitan ng mga matatamis na mensahe at simple pag-alaga na nagpapangiti at nagpapasaya kay Kim sa gitna ng pagod sa trabaho. Ang maliit na gesture at off-camera butler ni Paulo Avellino at Kim Chiu sa mga media junket glang at behind-the-scenes screen sa BTS ang buhay na patunay kung paano nila pinasasaya ang isa't isa sa gitna ng mabigat na
schedule sa trabaho. Dahil sa mga simpleng aksyong ito, nagkaroon na lumalabas ang kanilang tinawag na kimpaw kilig ng hindi pilit. Narito ang mga partikular na paraan kung paano pinapakikan ni Paulo ang kanyang pag-aalaga sa pamamagitan ng maliliit na galaw. Pagiging maalaga sa likod ng kamera, BTS comfort. Pangangalaga sa physical na condition guys. Sa mga pag-shoot ng mabibigat na eksena, madalas mapansin sa mga New Philippines BTS clip ang pag-alalay ni Paulo sa mga galaw ni Kim mula sa pag-ayos ng buhok, pag-alalay kapag naka-high heels hanggang sa pagtiyak na nakakain o nakakainom si Kim sa oras ng paghinga. Hindi pinapalambas ni Paulo ang pagkakataong asikasuhin ang kapareha. Ang hintayan moment naging viral sa ulat ng ABS-CBN Entertainment ang gawi nilang maghintayan matapos ang taping bago umuwi ng simpleng pagkakapamang pagkakaroon ng malapit na masigurong ligtas na makauwi ang isa't isa ay napapakita ng lalim ng kanilang labas sa trabaho. Kulitan at asaran sa mga media jam cake. Teasing at playful dynamic. Kung seryoso si Paulo sa mga solo interview, naghibang kanyang enerhiya kapag katabi si Kim sa mga promotion event para sa kanilang ma-proyekte po tulad ng What's Wrong with Secretary Kim at The Alibay. Hiling ni Paulo na biruin at asarin si Kim upang mapangiti ito at mawala na formalidad o kaba sa harap ng press. Pagtanggol sa mga alagang tanong pala guys. Kapag tinatanong si Kim ng mga personal at sensitibong bagay ng media, mabilis sumalos si Paulo gamit ang mga pabirong hirip o pagsagot para kay Kim o may ibang direksyon na usapan at hindi ma-pressure na press. Magkasamang paglalakbay at pagpabahagi ng saya. Glam appearance at papaparaya sa mga Dubai travels vlog ni Kim guys, gaya ng game si Paulo na sumali sa mga hirit nito tulad ng birong tungkol sa pagpapabili ng gamit ang credit card ni Paulo. Ang papapayag ni Paulo na maging bahagi ng masasayang alaala ni Kim ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa race. At bago natin tapusin yung ating updates for today guys, shoutout muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating updates for more.